So ito po yung ating PLC. So ito yung simulation natin ng one-way traffic light. Yan. Ito yung ating computer. Dito po natin ginagawa yung program at i-download dito sa ating PLC. Bali, simulator lang po ito. So, siyempre green yung go natin. Then itong orange yung stop. Ay, then slow. Then red yung stop. So, salitan lang po yan. Pwede nating baguhin yung timing yan dito sa ating program. Yan. Pwede natin yang i-edit. Tapos i-download natin ulit dito sa ating PLC. So ating model na pala is Mitsubishi FX1N. Yan. 40MT. So transistor type po ito na yung mga switching niya, input saka output. So transistor po. Pero nito tayong stop dito. Yan, pwede nating i-stop yan. Yan. Tapos green to ang ating turn on niya. So, ito yung ating pinaka diagram naman dito. So yan siya. Yung X001 yun yung ating start button. Tapos yung X0 yan yung ating stop button. Yan. Ito yung pinaka diagram, ladder diagram natin dito sa ating program. Tapos makikita din natin yan sa ating PLC kung ano yung gumagana na mga transistor dito. Yan. So salitan siya. So 1, 2, 3. Yan po yung indicator na gumagana po siya. Yan. 1, 2, and 3. So salitan na siya. Yun yung mga output signal na binabato. Dito naman sa ating mga load, which is itong mga ilaw natin o indicator lights natin para sa ating simulation ng traffic lights. Tapos meron tayong power supply dito. So 24 volts po ang isang to. So meron yan 24 volts siya, positive 24 volts. Tapos syempre yung supply natin dito is 220 volts. Yan, line and neutral. Pero gumagana naman siya sa line to line kasi nga itong supply naman natin dito is line to line yan. Ganun din sa atin dito. Ito yung 24 volts natin. Ito yung 12 volts. So nilagay lang natin yan just in case na meron tayong gagawin na mga 12 volts na loads. So naka-ready lang po yan dyan. So siyempre yung ating 220 volts na circuit breaker power supply. Ito yung connection natin, yung port. Yan, connected yan sa ating computer. So dito yan, ito nagko-connect siyempre sa kapag nagre-read tayo ng PLC. So pagka nagre-read, ibig sabihin yung program nito ay titingnan natin sa ating computer. Kapag nag-download naman tayo, dito makikita yan. Yan, meron dyan nakasaad na read from PLC at saka write to PLC ang term. So kapag write to PLC, ibig sabihin yung ginawa mong program dito ay i-download mo dito sa PLC. At siya na yung magiging program sequence niya na panibago. So mai-erase na yung luma niya na program. So ito yung code niya. So hindi mo yan, kapag na-connect na natin yan, ay hindi yan basta-basta na. Ibig sabihin connected na siya. So titingnan mo na natin yan dito sa ano niya, device manager. Yan siya, device manager. Tapos yung connection niya ay makikita natin yan dito sa ports. Ito USB serial ports. So na-detect niya sa COM8. So kapag naggagawa na tayo ng program, ilalagay lang natin yan sa COM8 yung ating
connection. Halimbawa ito, connection destination. Yan. At lalabas po dyan yung kapag setting, kapag program na tayo ng PLC. Ito kasi ay ano lang to, read only, kaya hindi siya lumabas. Sa hardwiring naman, so ito yung kanyang pinaka-diagram. So yan siya. Ito yung ating power supply, 220 volts. Tapos yung ating 24 volts na supply dito. Naka-common lang yan dito sa ating input terminals. Yan, may common dyan. Positive 24 volts yan. So kada PLC po, brand at saka model ay iba-iba po yung hardwiring na connection niya. So dapat alamin din natin yung anong klase na PLC yung ating ginagamit. Pero basically, yung inputs at saka outputs naman ay sadyang ito lang talaga yung magiging sequence niya. Once na meron kang input, ay ibabato naman niya sa kanyang output. So yung mga timers natin sa ating conventional na controllers, gaya ng mga magnetic contactors at mga relays, ay dito na po yan ginagawa sa ating mga programs. Kaya lesser yung mga timers, although pwede naman natin yung dagdagan, pero based on sequence at saka mas mabilis yung transition niya, lesser yung wirings. So yung mga additional na relays at saka additional na timers within sa sequence ay wala na po siya. Yung computer na po o yung program ng PLC yung gagawa, which is nandito yan sa ating computer. So ngayon, ito yung kanya input devices. So based sa ating sequence, ito yung ginawa natin. Meron tayong start at saka stop. Yan, nakakopo lang yan yung negative. Tapos once na may ibato yung ating, halimbawa itong start dito sa X1, ay pagaganahin naman niya yung ating kaakibat niya dito. Yan, pag gumana yung X1, gagana yung Y4. So kung gagana yung Y4, under yung ating Y1, which is nandito po yan, itong green light. So ganun lang po siya. Kung ano yung ano natin dito, program, yun din yung gagawin ng ating PLC. Basta importante din na tama yung ating pagka-wiring dito sa ating inputs at saka output actual hardwiring connections. So yan siya. Yan. Ito yung green. Yan sa ating Y1. Tapos yung orange naman niya dito sa Y2. At ang red naman sa Y3. So ganyan lang po yung hardwiring at saka ladder diagram ng ating basic setup ating PLC. So meron tayong isang video nito na yung program niya at saka yung paano mag connect ng ating port. So nasa playlist po natin, pakipanood nyo lang po para sa mas detalyado na tutorial. Salamat po.